po tayo. Oo, opo. Meron na po kandila lahat. Ito. Simulan po natin ang pagbabasbas sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maghari nawa ang kapayapaan sa tahanang ito, gayon din sa lahat ng mga naninirahan dito. Mga kapatid, halina't makinig sa banal na salita ng Diyos nang makital sa ating puso at diwa ang aral na gabay ng mag-anak sa kanilang buhay. Mga kapatid, buksan natin ang ating puso at diwa sa pakikinig sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pagpasok ninyo sa limang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung may bigin sa kapayapaan na nakatara roon, sa kanilang kapayapaan, ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan, kanin ninyo at inumin ang anumang idulot nila sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayo magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa limang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon, at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo." Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Tayo po ay nagagalak at nagpupuri sa Diyos sapagkat tayo ay kanyang tinipon upang magpasalamat sa kanyang biyaya, lalo tigit sa pagkakaroon ng tahanang ito na ating pong babasbasan. Napakaganda po ng paalaala ni Jesus sa atin mula po sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. At magandang ito rin ang paalaala din sa atin ni Jesus. Hindi lang po ito patungkol sa mga apostol, dahil ang kwento po nito ay ang mga apostol po ay magsisimula na ng kanilang misyon. Pero ito rin ay magandang paalaala sa atin, lalo tigit sa pagsisimula ng ating buhay dito sa tahanang ito. At ano po yung paalala ni Jesus? Sabi po dito ni Jesus, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. That is the reminder of Jesus to His disciple. Whatever you go, whatever your house you visit, please say, "Peace be upon this house." Maghari nawa ang kapayapaan. Peace may reign on this house. Pero alam niyo po ba, nawawonder ko ako dito sa gospel na ito. Bakit kaya, why Jesus reminded His apostles that whatever your house you visit, you will say, may this house reign His peace. Bakit kaya yun ang una yung paalaala na naway maghari ang kapayapaan sa bahay na ito? Bakit kaya hindi na lang sinabi ni Jesus, pagdating niyo sa bahay na inyong tutuluyan o pupuntahan, sabihin muna ninyo, may pagkain ba kayo dyan? Bakit ko po sinabi po? Kasi sabi ko po ni Jesus, at sa pagsisimula po ng kanilang misyon, wala pa naman ho noon Grab, wala pa naman hong Joyride, wala pa hong taxi, jeep, or bus na pwede nilang gamitin as a transportation going from their place, going to the other place. Pero bakit kaya? At syempre, kapag nasa biyahe ka, napapagod ka. Pero bakit kaya ang paalala ni Jesus? Kain ang hanapin ninyo. Kung sasabihin mo na ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa tahanang ito. Because more than the food that they are about to partake, yung peace o yung aral na dala-dala nila galing kay Jesus. Higit pa doon sa inumin na kanilang nararamdaman dahil sila ay naguuhaw mula sa biyahe, yung mabuting balita na dala-dala nila sa bahay na kanilang pupuntahan. Dahil ang dala-dala nila walang iba kundi si Jesus. Kaya ang tahanan na ito na ating nabasbasan, naririto na si Jesus. Hindi na natin siya hanapin kahapon, nung nakaraang araw bago dumating ang pagbabasbas na ito. Naririto na si Jesus. Naghahari na si Jesus sa tahanan ito. At ano lang po ang kailangan natin gawin? Una, sana tayo ay maging maibigin sa kapayapaan. Because Jesus is the Prince of Peace. Dumating siya sa daigdig na ito hindi para magdala ng kaguluhan, pero para magdala ng kapayapaan. Kaya sana sa pamilya na nakatira dito, sana yung peace yung mamutawi sa atin. Of course, hindi tayo excuse sa maraming mga pagsubok na maaaring dumating sa atin. At syempre masusubok yung ating tibay at ugnayan sa bawat isa.
But we need to magtiwala kay Jesus. We need that that faith from Jesus na siya ang maghahari sa atin, siya ang gagabay sa atin, at siya ang magdadala ng kapayapaan sa bawat isa sa atin. Pangalawa, maliban sa kapayapaan na dala ni Jesus, yun, yung faith na mayroong tayo. Hindi natin siya nakikita, hindi natin siya nahawakan, hindi natin alam kung nasaan siya. Dahil si Jesus ay nasa presensya na ng bawat isa. Kaya sana yung faith na meron tayo, yun yung panghahawakan natin. Kaya minsan sinasabi ko po sa mga bahay ko na pinabasbasan ko, una, nakakapagdasal pa po ba tayo? O baka naman pagising sa umaga, ang unang hinahanap ay cellphone. Tayo po ba ay nakakapagdasal bago kumain, bago umalis, bago mag-aral, pag uwi sa bahay, bago matulog? Are we still praying? At higit sa lahat, maliban sa pagdarasal, tayo po ba ay nakakapagsimba? Are we go to church every Sunday? O baka naman sa mall na lang kayo napupunta para magpalamig kasi ang init ngayon. Kasi ang init-init, yung electric pa nakatutok lang doon sa particular na tao. Kaya sa mall na lang, at sa mall malakas ang aircon. Pero hindi ganoon ang gusto ni Jesus sa atin na practice about faith. Sana nakakapagdasal tayo, nakakaini tayo sa Kanya ng tulong. Kasi siya ang nagpo-provide ng pangangailangan natin. Hindi sapat yung kakayahan ng bawat isa, yung lakas ng bawat isa, pero masigit na kailangan natin ang tulong ng Diyos. Higit sa lahat, panghuli, yung faith at yung peace na ating pinanghahawakan, lalo tigit sa pagsisimula ng buhay natin sa bahay na ito, at sa ating mga nandirito, sa pag-uwi natin sa kanya-kanyang tahanan, hindi lang sana siya a concept, an idea, na kailangan maibigan ako sa kapayapaan, dapat ang gagawin ko iwas sa gulo. Dahil faith ang gusto makita sa akin ni Jesus, kailangan magsisimba at magdadasal ako. Hindi lang yun eh. Pero sana merong pang concrete action. At sa paanong paraan po yun? Sa pamamagitan ng pagtulong sa ating kapwa. Sana marunong tayong tumulong sa ating kapwa ng pangailangan. Kung ano man yung pangailangan, lalo tigit na mga pupunta dito, sana yun yung ating gagawin. As Jesus offer His life for the others, sana tayo rin magmuling magbahagi sa iba. Kapag nagawa natin ang lahat ng iyon, for sure, palagi tayong pagpapalain ng Diyos at bibigyan niya ng kanyang mga biyaya at pagpapala. Kaya panalangin natin sa Diyos, sa pagbabasbas na ito, na ang bawat isa sa atin, hindi lang nakatira dito, maging daluyan ng kapayapaan at pananampalataya para sa iba. Lalo tigit sa mga hindi nakakakilala sa Kanya, lalo tigit sa mga hindi pa siya nakikita. Na naway makita nila si Jesus, hindi sa kung sino siya, pero sana makita niya sa bawat isa sa atin, sa mga taong nangangailangan. Kapag nagawa natin ang lahat ng iyon, tunay ng sinasabi ni Jesus, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Mga kapatid, dalilan dumulog sa Ama na bukal ng buhay ng lahat ng mag-anak at sambahayan. Atin po itutugon sapagkat lubha ka ang maawain. Ulitin po natin, sapagkat lubha ka ang maawain. Amang mapagmahal, loobin mo mapayanihan ang tapat na pagmamahala ng kanilang tahanan. Iniluluhog namin, tugon, sapagkat lubha ka ang maawain. Amang mapagkalinga, loobin mo maging bukas palad silang lagi sa mga kapuspalad, dukha at sawi. Iniluluhog namin, tugon, sapagkat lubha ka ang maawain. Amang may kapal, loobin mo maging masigasig sila sa pagpapalaganap ng iyong paghahari. Iniluluhog namin, tugon, sapagkat lubha ka ang maawain. Aming Ama, sa iyong kagandahang loob, binigay mo sa amin ang iyong buhay pagmamahal. Tangkilikin mo ang iyong namimintuong angkan. Yamang ikaw ang pinagmumulan ng kanilang mabuting pagkasamahan. Niluluhog namin ito sa pamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Manahan ka, Panginoong Jesucristo, sa pili ng mga nagpapasinaya sa bahay na ito at humihiling ng pagbabasbas sa iyo, upang sa paglagi nito ay kanilang madama ang iyong pagkukup, upang sa paglabas dito ay kanilang makamit ang iyong pagtataguyod, at upang sa pagbalik dito ay kanilang mapaunlakan ang iyong pagpasok,
hanggang tanay sumapit sa iyong inihandang tahanan, sa maligayang pagpisan sa iyong Ama sa kalangitan. Hari namin nabubuhay kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang banal na tubig nawang ito ang magpaalaala sa atin ng ating pakikisa sa kamatay at pagkabuhay ni Kristo sa sakramento ng binyas. Unahin ko po muna. Susunod ka ako tayo. Tayo susunod. Oo, family niya. Sunod na lang. Bebe, no. Wala na si Father. Ayan, okay na. Ay, dahil yung pabili. Sabay-sabay po tayo mananalangin. Ama namin, masalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Pasasamin ang kariyan mo, sundin ang loob mo, palupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw. Patatawarin mo kami sa aming mga sasasya. Para ng pagkapatawan namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipainulo sa tukso. Patenda mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, manalangin po kami. Niyoran po kami, mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Para sa unang ngayon, pagkayaman, at sa manang Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Maka sa amin ang kariyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin, sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga salak, para ng pagkakatawan namin sa kakasala sa amin. Kapag mo kami paitulong sa tukso, at tadyahan mo kami sa lahat ng sama. Amen. Pagkatinaw Maria, pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman sa iyo anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara na sa una ngayon, kailan ang sa walang hanggan. Ang kapayapaang kaloob ni Kristo ay magdaliwa sa ating puso at ang salita ni Kristo ay manangalubusan sa ating kalooban upang anuman ang ating labis sa litawang gawa ay mangyaring lahat sa ngalan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At naway pagpalain tayong lahat ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pwede na pong patayin yung mga kandila. Patayin na po yung mga kandila. Pick up mo. So, Patayin mo. Yan. Go. Yan. May papasok ko ng bali ko, papapasok ko dito hanggang sa papasok ko. O yung mga bata, Nagis papasok. Kasi yan ha? Kasi. Nagis papasok. Papasok ko na. Ganun lang para pagulong ha? Kasi pakit ko ano. Papasok sa gulong. Okay. Okay, sige po. Ready? Ready. 1, 2, 3. Tapos ang resista na. Pasok ito. Okay, pasok. Itatago yan. Oh, napulot ka tayo. Ganun pala yun. Napulot nila to. Sige po. Saksak na? Ano yan? May pocket ka. Diba to? Ate, Bless po natin yung food. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin mapagmahal at pupulit, papasalamat po kami sa mga biyayang ito na nasa aming hapag. Maraming salamat po sa pagbubuhos ng iyong pagpapala at bendisyon sa tahanan na ito na aming binasbasan mula sa iyong walang hanggang pag-ibig sa amin. Maraming salamat din po sa biyaya ng mga taong nagsakripisyo na maging posible ang mga bagay na ito na sa aming hapag. Hingin sa biyaya ng kalikasan na patuloy niyo pong ibinibigay sa amin. Na may mga pagkain na ito namin magkasaluhan ay magbusog sa amin ng lakas upang patuloy ka namin paglingkuran at bigyan sa mga kapatid namin
nangangailangan, inaalaala rin namin yung mga kapatid namin walang makain ngayon sa sandaling ito, kami patuloy niyo po silang busugin. Ito yung samod dalangin namin sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Pwede na po kayo kumain, hindi na po ako kakain kasi may Savior po. Kain na po kayo. Mama po, toto. Mama. Mama po, toto. Mamaya ano na kay ano? Bakit? May duty daw siya. Nag-duty siya ngayon? Oo. Uy! Black, bakit? 10,000 to lahat. Ha?